sila sa manloloko. Yan ang MSMA. Sila ang MSMA. Mas pinalakas, maganda ang dalang katotohanan. Totoo para sa bayan. Marcos Social Media Alliance. Sila ang MSMA. Walang inuurungan kahit pa na sino. Lalo merong kang maling tinatago. Katotohanan ang kailangan nila dito. Kung ayaw mong patamaan ka ng grupo, sila ang MSMA. Totoo at walang tinatago. Lahat isisiwalat, lalo pag mali ang pinapakita mo sa tao. Loyalista, katapatan para sa bayan. Katotohanan ang kailangan. Sila ang grupong may paninindigan. Totoong pagtulong, yan ang gusto nilang ipakita. Katotohanan ang gustong ibalita. Maayos at walang imbento. Di tulad ng iba, mga puro lang kwento. Dala ang katotohanan, ayaw sa mali. Galit sila sa manloloko. Yan ang MSMA. Sila ang MSMA. Mas pinalakas, maganda ang dalang katotohanan. Totoo para sa bayan. Marcos Social Media Alliance. Sila ang MSMA. Dala ang katotohanan, ayaw sa mali. Galit sila sa manloloko. Yan ang MSMA. Sila ang MSMA. Mas pinalakas, maganda ang dalang katotohanan. Totoo para sa bayan. Marcos Social Media Alliance. Sila ang MSMA. Ito ang samahan ng mga kaloyal. Matibay ang pundasyon parang bakal. Marcos Social Media Alliance. Walang makakatakas na mali sa bayan. Tulong-tulong, samahan na maganda ang isusulong. Yan ang MSMA. Di uurong, basta nasa tama ay susulong. Laging merong sagot, kada merong mali. Mga balutot na sistema ay magagapi. Sila ay tunay sa tunay, totoo sa totoo. Samahang mas lalong tumibay. Stronger and better, yan ang samahang pinanghawakan nila. Marcos Social Media Alliance, MSMA. Dala ang katotohanan, ayaw sa mali. Galit sila sa manloloko. Yan ang MSMA. Sila ang MSMA. Mas pinalakas, maganda ang dalang katotohanan. Totoo para sa bayan. Marcos Social Media Alliance. Sila ang MSMA. Katotohanan, ayaw sa mali. Galit sila sa manloloko. Yan ang MSMA. Sila ang MSMA. Mas pinalakas, maganda ang dalang katotohanan. Totoo para sa bayan. Marcos Social Media Alliance. Sila ang MSMA. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Welcome po sa episode 202 ng UKP, Ulat, Komentaryo at Payo. Ito po si Spokesjet na naka-pre-record ngayon dahil ako'y nasa wedding sa oras na ito'y may sasahim papawid. At want to greet all of you na nanonood at nakikinig, and thank you so much po sa lahat ng mga ating mga kaibigan na nag-subscribe na and patuloy na sumusuporta, lalo na sa MSMA Big Four. Si Kuya Bagti Channel, Kuya Banat Boy, Kuya Trunks, and yours truly. Kaya ngayon ito ay masayang araw dahil siyempre, ano tayo ngayon, we look forward to a very bright day. And maraming salamat po sa lahat ng mga nagmamahal at sumusuporta sa MSMA. Yes, Marcos Social Media Alliance. And ngayong araw na ito ay ibabalita ko po ang tungkol sa pag-launch ng Catch Up Fridays o yung reading program na inilunsad ng Department of Education na nasa ilalim ng Secretary na si VP Sara Duterte, ang anak ni Triple X President Duterte. Alam naman natin kung ano ang
Hilat siya ng pagmumukha nitong si Triple X. Pero hindi natin pag-uusapan to dahil tututukan natin ang balita na ang ating mga kabataan ay magbe-benefit na sa pag-catch up sa reading skills dahil alam niyo mga kaibigan, napakahalaga ng pagbabasa sa bawat tao, lalo na sa mga kabataan dahil kung tayo ay hindi makapagbabasa, ito'y napakahirap na arukin at hindi tayo mabubuhay sa mundong ito. At mahalaga pagbabasa dahil hindi lamang mga titik at mga wika, salita ang ating inaalam, kundi ang pagbabasa rin ng mga bilang o numero at ang pagdaragdag, pagbabawas, pag-multiply at saka pag-divide at lahat-lahat. At ang launching nitong Catch Up Fridays ay ginanap kahapon lamang sa pagtatapos ng National Reading Month na ginanap sa Esteban Abada Elementary School sa lungsod ng Quezon. At alam niyo mga kaibigan, mga kababayan, kuminsay napakahirap tanggapin at napapakamot tuloy ako ng ilong dahil parang allergy na nakaiirita talaga na malaman na marami pa rin mga kabataan gayong ang iba'y nasa matataas ng antas na hindi pa rin marunong magbasa at magsulat ng ganap. At mahirap talaga na arukin din na sa kabila ng mga maraming hindi pa rin marunong magbasa at sumulat, pinapasa pa rin sila ng guro. Dahil ang problema kasi sa DepEd ay dapat ipasa ang lahat ng estudyante kaya marunong magbasa o hindi dahil ito'y makadudulot ng kapighatian yon sa parte ng mga guro. Hindi sila mapopromote at matatanggal pa sila sa trabaho di kaya hindi sila mabibigyan ng mas matataas na posisyon. Kaya ito, mabuti na lamang at naisip nitong si Secretary Reyna Tamba Fiona Lumbalumba na ilunsad itong Catch Up Fridays. Pero bakit hindi isinagawa noon pa? Yan ang mahirap kasi sa ibang mga ahensya ng gobyerno gaya ng DepEd, ng CHED, na kung kailan huling-huli na at malalaman na tunay na nakadudulot ng kabiguan ang mga resulta ng literacy assessment, saka lang kikilos. Now, one of the main reasons why foreign firms do business in the Philippines is our supposed proficiency with the English language. But that advantage is in peril after Filipino students ranked dead last in reading comprehension. That's according to a recent global education survey. Marian Enriquez with this story. It all starts at home. This is the assessment of the Education Department after the country performed the poorest out of 79 countries in reading literacy. In the study by Paris-based Organization for Economic Cooperation and Development, or OECD, Filipino students scored a mean of 340 points in reading comprehension exam, which falls way below the OECD average of 487 points. One factor, as per DepEd, the English competency of Filipinos. Mukhang naapektuhan ng lengguwahe na ginamit sa pag-test natin sa English, ang reading, at yun din ang language of testing. Ibig sabihin, mababa tayo sa reading literacy. Ang lengguwaheng ginagamit sa bahay ay hindi yun yung lengguwahe na ginagamit sa pagtuturo at sa pag-test. True enough, the findings note that 94% of Filipino examinees do not speak the language of instruction at home. But it's not just in reading where the country lags. The Philippines also ranked second to the last in math with 353 points and science with 336 points. Despite languishing at the bottom, DepEd says it was necessary to take part of the assessment. Because we want to have a baseline. Kailangan nating malaman nasaan ba tayo. Kasi we are open to improvements in our policy like the curriculum review.
In line with this, DepEd launched its new campaign, Sulong Edukalidad, which will implement reforms in 4 key areas: the K-12 curriculum review, improvement of learning facilities, teachers and school heads upskilling and reskilling, and engagement of all stakeholders for support and collaboration. Senate Committee on Basic Education Chairman Sherwin Gatchalian supports these reforms. First thing that comes to my mind ay yung National Educators Academy of the Philippines. Isa sa batas natin to, dadagdagan ng pondo, dadagdagan ng kapangarihan. Filipino students will again take the next PISA exam in 2021. For News 5, Marian Enriquez. We are One News. The Department of Education, or DepEd, acknowledges the results of the 2018 Program for International Student Assessment, or PISA, released on Tuesday. In a statement, the department said the PISA results, along with the agency's assessments and studies, will aid in policy formulation, planning, and programming towards further improvement of the quality of basic education in the country. PISA is a worldwide study that examines students' knowledge in reading, mathematics, and science, conducted by the Organization for Economic Cooperation and Development, or OECD. The Philippines scored the lowest in reading comprehension among the 79 participating countries, within an average reading score of 340. The Philippines score is 100 points less than the average performance score of 487 set by the OECD, lagging behind its ASEAN neighbors in PISA's overall reading literacy: Singapore with 549, Malaysia 415, Brunei 408, Thailand 393, and Indonesia 371. DepEd said it is committed to improving its quality of basic education in order to pass the global standards. To do this, the department vows to strengthen its efforts through aggressive reforms under its program Sulong Edukalidad by reviewing and updating the K-12 program, improving learning facilities across the country, upskilling and reskilling of teachers and school heads through a transformed professional development program, and engaging all stakeholders for support and collaboration. It was the first time the Philippines joined OECD's program for international student assessment. As part of DepEd's reform plan towards achieving quality basic education and make it at par with global standards. Nina Armilio, UNTV, News and Rescue, Philippines. Yan ang mahirap at ang masakit pa. Kahit sa kolehiyo, kahit tapos na ng pag-aaral, ay hindi pa rin marunong na magbasa ng ganap ang mga learner natin. Oo. At ito, inamin din naman ni Secretary of DepEd na si VP Duterte, yes, alias Reyna Tambalumbalumba Fiona, na ang resulta ng Program for International Student Assessment o PISA, na kung saan ako'y sort of a junior consultant noon, ay nagtakda na mayroong benchmark at saka hindi na-meet ng ating bansa ang benchmark dahil napakababa ng resulta ng mga estudyante na nag-take ng PISA doon sa reading, sa literacy. Oo, at pati sa numeracy mababa rin. Kaya mahirap talagang arukin, ngunit yan ang totoo. At ayon sa World Bank din, ay batay sa PISA results or PISA ay 9 out of 10 na mga kabataan ay hindi ganap na marunong magbasa. Kaya ito'y napakahirap. Napapakamot ka tuloy pati ng ilong, napapakamot ka ng ulot, napapakamot ka ng lahat-lahat. Dahil yun ang resultang hindi maarok, ngunit kailangan tanggapin. Not with a grain of salt, but with a stronger resolve na ayusin ang ating curriculum. At hindi lang sapat na ilunsad ang matatag curriculum, kaya tamang-tama. At kahit na huli,
para sa akin ay maganda rin na nailunsad itong Catch-up Fridays. Ano ang aking ayos? Sa pag-aaral ng Program for International Student Assessment o PISA noong 2018, lumabas na kulelat pagdating sa pagbabasa ang mga estudyanteng Pilipino. Kaya para matugunan ito, ipatutupad ng Education Department ang Catch-up Friday simula sa Enero ng susunod na taon. Ito ang inanunsyo ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte kasabay ng selebrasyon ng National Reading Month ngayong buwan. Anya, ginagawa na ngayon ng DepEd ang polisiya para rito at target na mailabas sa susunod na buwan. Ito yung strategy natin sa paghahabol sa part ng ating learning recovery program dahil nakita natin na ginagawa naman natin lahat noon pero hindi pa rin nag-i-improve ang performance ng ating mga learners, particularly sa international assessments. Ayon kay VP Sara, ilalaan ang bawat Biyernes simula January 12 bilang catch-up day kung saan walang ibang gagawin ng mga estudyante kundi ituon ng oras sa pagbabasa at iba pang asignatura gaya ng values, health at peace education. Ito ang hakbang ng DepEd sa ilalim ng National Reading Program upang maitaas pa ang antas ng kakayahan ng mga estudyante sa pagbabasa at reading comprehension. Nakikita natin na hindi talaga maganda yung kalidad ng edukasyon. At simulan talaga natin dapat na matuto ang mga bata magbasa. And marami talaga tayong mga non-readers at saka marami tayong mga slow readers. Kaya kailangan silang lahat bigyan ng isang araw na wala silang gagawin kundi mag-practice at matuto magbasa. Even yung mga magagaling na natin na magbasa, dapat i-level up. Pero paano naman ang mga subject na dapat nakalaan tuwing Biyernes? Gagawa nila ng paraan sa department, sa curriculum teaching strand na ipasok lahat ng mga regular na mga lessons sa 4 na araw tapos gagawin catch-up yung Fridays. Pabor naman sa estilong ito ang mga magulang. Maganda nga actually yung ganong practice kasi talagang masasanay sila saka yun yung kailangan ng mga bata ngayon kasi nga natututok sila sa gadgets. Mostly marunong magbasa pero mahina sa comprehension. So yung policy na yon makakatulong na for the children to go back to books. Kasi ang learning talaga nasa libro. Muli ding hinimok ni VP Sara ang mga magulang at guro na gabayan at hikayatin ang mga kabataan na magbasa na unang hakbang para sa mas maraming oportunidad para sa kanila. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. At ito ay magsisimula sa ika-12 ng Enero sa susunod na taon, January 12, 2024, which is, yes, a Friday. At itong Catch-up Fridays ay magtuturo sa mga bata na hindi lamang magbasa, kundi matutong bumilang at mag-interpret ng mga bilang at saka mga fundamental operations, particularly arithmetic. And also, mahahasa rin ang socio-emotional skills ng mga bata. At mabuti nilang naisip nitong si VP Sara na i-decongest ang current na K-12 curriculum. Yan. Ituloy mo lang yan. Huwag ka tutuloy sa mga politika na yan, ha? At wala kang naiaambag sa totoo lang. Wala kang tunay na naihahatag sa lipunan. Sabihin nating huli. Ngunit, mas mabuti pa ang huli kaysa na hindi. Pero VP Sara, alalahanin mo, sa sinabi mo na subukan lang, ay huwag mong gagawin yan. Huwag mong susubukan lang, gawin mo. Sapagkat ikaw ang DepEd Secretary at alam mo, mabuti na lang at naisip mo ito, yung kagawaran. Pero wag mong susubukan lang, gawin mo. Dahil yan ang kailangan ng mga bata. Aminin natin, huling-huli tayo kung ihahambing natin ang ating sarili sa ating international peers. At ito, ang formal program name ay
pagbasa, pag-asa sa matatag na kinabukasan. Yan, tamang-tama yan. Pero you should live up to the name. At ito'y ihehead ng Bureau of Learning Delivery of the Curriculum and Teaching Strand. So dapat ang mga teacher talaga ay bigyan ng pagsasanay kung paano isagawa ang Catch-up Fridays. It is not just with the launch, but also with the sustaining of the program and also doing research on how students are going to perform and the teachers too who will teach. Because research should also give DepEd or provide DepEd with an overview of what is really happening. Dapat unbiased para malaman kung saan dapat nag-improve. At ito, may sinabi din si VP Sara. Ito, ibig sabihin wala tayong ibang gagawin kundi turuan ng mga bata magbasa at yung mga marunong nang magbasa, ituro sa kanila ang critical thinking and analysis. Yes, good point. Yung mga marunong na sa critical thinking and analysis, pasulatin ninyo ng libro, ng essay, lahat ng kailangan natin gawin na matutunan ng mga bata. Gawin natin sa Catch-up Friday. Tama naman ang sinabi mo. But you know, VP Sara, this needs further planning also. You just don't launch it. You plan it further so that teachers who will be teaching the students to read will not be at a loss as to how to do it. And besides, VP Sara, if only you will be serious in focusing on DepEd, then you would be perhaps doing a great service to our country and to our youth. But for now, I think you are doing more of a disservice than a service. So please, VP Sara, take DepEd seriously and lead it. I am not imposing on you, but I am telling you that if you do not focus on our youth, then you will be part of the problem and not the solution. Yes. And it's a good thing na isisimula na sa start of next year. Nang sa gayon ay mas ample pa ang preparation. At dito rin, sa event na kung saan nilaunch ang pagbasa, ay nilaunch mo rin ang iyong children's book na pinamagatang Isang Kaibigan. Pero napapakamot ako tuloy sa iyo. Pakiusap ko lamang sa iyo, ha, VP Sara? Pakiusap ko lamang sa iyo, VP Sara, at pasensya na may istorbo. Eto, pwede ko bang istorbohin muna ang iyong nahihimlay na diwa? Ang children's book mo, wag mong gagawing yung negosyo, ha? At dapat seryosohin mo na ang sinasabi ko dahil ako'y isang guro. Alalahanin mo ito at wag kang mag-iistorbo, ha, ng yung mga politika na yan dahil hindi ka talaga ganap na magiging isang pinuno kung pababayaan mo ang DepEd dahil sa tambalosik mong pag-uugali at pamumulitika mo, ha? At saka, VP Sara, tatandaan mo ito, marami pa rin ang dapat na ayusin sa edukasyon. Pero maganda na rin na nagsisimula ka na maging seryoso, or so it seems. Rather than focus on politics, again, as I've been underscoring, focus on DepEd because that is your mandate. Okay? And make it inclusive for all. Let the stakeholders also have a say as to how the Catch-up Fridays program would be done. And also, I suggest that you let the children choose what they read, what they want to read also, because part of learning is not just giving them what they have to read, but also letting them choose what they want to read so that they will enjoy the skill of reading as they learn it. And don't stop at that, VP Sara, because there are so many more things to be overhauled in terms of the education system, particularly the basic education system. And this is Spokesjet na nagsasabing walang ibang magmamahal sa ating bayan kundi tayo ring mga Pilipino. So let's be good ambassadors of our country wherever we are. Agyamanak ket Diyos kina ket ayatan kada kayo.
Marcos noon, Marcos ngayon, at Marcos magpasawalang hanggan. Kaya uphold natin ang katotohanan at i-debunk ang kasinungalingan. X sa kasinungalingan. Nang sa gayon, hindi tayo maging guilty sa panlilinlang sa kapwa. I love you all and see you again tomorrow. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Spokes Jet Channel, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Spokes Jet Channel, puro at tapat at katotohanan lang para sa bayan ay makakabutihan. Walang bias at maling gawain, walang buhaya, lahat makakakain. Sino ba ang tunay na merong puso? Siya dapat umupo, siya ang dapat mamuno. Lahat katotohanan dito, hindi man luloko, tapat sa Pilipino. Loyalista, dapat yan para sa namumuno ang katotohanan. Bawal dito ang kamalian, kung sinong bias ay tututukan. Marcos Social Media Alliance, yan ang totoo sa bayan. Nagmamahal sa Pilipinas, dala ang katotohanan. Bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Spokes Jet Channel, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Spokes Jet Channel, sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Spokes Jet Channel, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Spokes Jet Channel, walang kinatatakutan, basta balita para sa bayan. Di magpapahuli, di magpaparaya, at di maniniwala sa haka-haka. Sa mga haka-haka, subukan mo lang, ika'y mapapalaban. Walang atrasan sa balitaktakan, basta nasa tama para sa bayan. Dito hihinto, magbigay impormasyon para sa Pilipino. Walang sinisino, lahat ay totoo, isisiwalat lahat ng totoo. Para sa bansa, kung ano katotohanan sa video niya. Spokes Jet Channel, asahan mo, balita totoo. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Spokes Jet Channel, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Spokes Jet Channel, sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Spokes Jet Channel, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Spokes Jet Channel.